Okay? And ito guys, no, sabi ko nga may mga aanihin kayong mga blessings. Ito mga blessings ito guys, aanihin nyo. Yung mga effort nyo, no? Anong mga nakaraang taon, yan, aanihin nyo lahat ng blessings na yan. As early as January, may makita na kayo agad ng mga magagandang success and mga magagandang tagumpay, Gemini, sa buhay nyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo dyan. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran ngayong January to February para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong January ay sa January 3, tapos yung next na full moon naman natin ay sa February 2 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay wolf moon mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung moon message para sa inyo. Don't let pride get in your way. Huwag tayong masyadong mataas ang pride mga kapiksi. Kailangan matuto tayong magpakumbaba guys, okay? Yung ating pride, yung ego, wag na tayo masyadong mapagmataas kasi madali lang guys, kapag masyado tayong ma-pride, kapag masyadong mahambog, ganyan, no? Lalo na sa mga achievements, it's okay na i-celebrate natin yung achievements natin guys, pero wag natin siyang ipagyabang, magkaiba yun mga kapiksi. And mabilis lang mawala yung mga achievements kapag iniyayabang natin guys, okay? So, and minsan yung masyadong yun nga, mapagmataas na parang tingin mo ikaw tama lahat, di ba? Yung hindi marunong tumanggap ng pagkatalo or hindi marunong magpakumbaba sa iba, yun. So, hindi din maganda guys. So, kailangan compassionate tayo at all times. And yung mga taong humble, lalong tinataas yan ng nasa taas mga kapiksi. Okay? Be magnificent without being plain too much. So, kailangan sakto lang, balance lang guys, no? Kailangan sa buhay natin palaging nasa tamang timpla. Kumbaga, lahat ng sobra ay masama. Okay? Self-esteem is good, vanity is not. So, okay lang na confident tayo, di ba? Yung confidence nyo, yung self-esteem nyo, kasi nakakatulong din yan how you carry yourself, how people will treat you, di ba? Pero yung nagmamayabang yun palagi kong sinasabi, iiwasan yun lalo ng mga tao, mga kapiksi. Everyone is equally important. Hindi lang ikaw yung VIP, no? Hindi lang ikaw yung importante. Lahat tayo pantay-pantay, especially sa paningin ng nasa taas. So, you should treat others the way you want to be treated. Kung paano mo tratuin yung sarili mo. Kung tingin mo special ka, yung ibang tao is special din. Kung special ka sa nanay at tatay mo, yung ibang tao is special din yan sa nanay at tatay nila. So, wala tayong karapatan na maliitin or hamakin yung ibang tao, mga kapiksi. Okay? Creative urges should be followed. Work some magic. Kung meron kayong mga kailangang i-prioritize, especially ngayong 2026, no? Kailangan magplano kayo kung ano yung mga kailangan nyong planuhin, guys. And for some of you, a friendship may be ending now. Okay lang yan guys, kasi hindi naman lahat ng friends ay for keeps, no? Meron tayong mga nagiging friends na dumadaan lang sa buhay natin, seasonal. Pero there are friends na for keeps talaga, guys, as in, kahit na ilang taon na yung lumipas, kahit na isang beses lang kayong magkita sa isang taon, or sometimes hindi pa, kahit na minsanan lang kayong mag-text, but you know that they're there whenever, 'di ba? Pero there are some people na kakilala nyo na lang. Pwedeng naging close kayo before, pero dahil wala na kayong contact or connection, natatapos na rin yung
friendship kumbaga. And that's fine. Okay lang yun. As long as you keep yung iba na for treasure talaga, guys. Okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Mga kapiksi, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurin yung at saka si rin yung recommended ko, guys. May makikita kayong mga link sa description box, mga kapiksi. So Gemini, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Wow, grabe, super positive ng energy, guys. Although meron tayong nakikitang negative na situation, so unahin natin yung negative, mga kapiksi. For some of you, guys, medyo nai-stuck pa kayo sa isang toxic na sitwasyon na parang hindi nyo pa alam or hindi pa kayo nakaisip ng paraan kung paano nyo matatakasan itong toxic na sitwasyon na to. Pwedeng toxic na tao, toxic na bagay, toxic na sitwasyon, kahit sa ang aspeto ng trabaho ng buhay nyo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa negosyo, or sa buhay, sa pamilya, sa mga kapitbahay, ganyan. Yeah, so yung iba naman, guys, parang feeling ko nai-immune na kayo sa toxicities na to, and parang imbis na magpa-stress kayo, parang hinahayaan nyo na lang, mga kapiksi. So parang dead man na lang, guys. Pero if in case na okay lang din naman yon, mga kapiksi, pero if in case na naapektahan kayo mentally, emotionally, lalo na pag physically, no? So yun na yung time na medyo umilag-ilag na kayo, and gawan nyo na ng paraan bago pa kayo mahirapan ng bonggang-bongga. Okay? So yun yung nakikita natin sa negative. Sa positive naman, ito yung triple combo, mga kapiksi, no? Triple combo yan. So meron tayong energy ng blessings, pagpapala, kasaganaan. Nasa inyo din tong energy ng mga answered prayers, no? Sasagutin na universe yung mga dasal nyo. Yung iba sa inyo, guys, talagang paliliguan ng mga pagpapala at kasaganaan, no? And ito naman ay energy ng success and tagumpay. So simula pa lang ng taon mo, ngayon pa lang January, parang nangangako na si universe sa'yo na I got your back. Okay? I got you. I got your back. So parang mag-persist ka lang, mag-focus ka lang dun sa mga dinadasal mo, and kami na yung bahala para pagalawin yung mga tao, bagay, sitwasyon, para ma-experience mo tong saganang blessings na to, and para matupad yung mga pangarap mo, and para marating mo yung tagumpay, ang tuktok ng tagumpay sa buhay. Okay? So very important na magdasal talaga, guys. Unwavering thoughts, no? Importante na magkaroon ng trust and patience and faith, of course. And syempre, kailangan nyo din kumilos nang naaayon, no, sa mga desires nyo, sa mga pangarap nyo sa buhay. Bawal lang tamad, guys. And sabayan nyo ng positibong mental diet, mga kapiksi. So lahat yon kailangan para sumakses talaga kayo. Okay?
Alright. Meron din mga bagong, ano to guys, mga bagong opportunities, mga bagong kontrata. Kung meron kayong mga nilalakad ng mga deals, mga bagong transaction na pupush. Yung iba sa inyo guys, I'm sensing na maaari kayo magkaroon ng bagong sasakyan. It's either gagamitin nyo pang negosyo yung sasakyan na yon or personal nyo lang, pero parang meron kayong mabibili or magkakaroon kayo ng bagong sasakyan, mga kapiksi. Parang this car or this transpo will bring you to places, no? Ibig sabihin malayo yung mararating nyo dyan sa sasakyan na yan, hindi lang pang travel or pwedeng pang travel, pero especially pag magagamit nyo siya sa business, mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan sa comment section, yung mga positive na nabanggit ko guys. Okay? And, what else? Meron ditong presence. Pasensya na kayo, medyo hinihingal ako. Meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi, or you may be dealing with another fire sign. Eto guys, nakikita natin na maaring merong confess, no, sa inyo. Love confession ito, pero parang natatakot kayo na sumugal ulit sa bagong relasyon. Yung iba parang hindi ready. Pwedeng may mga trauma din kayo sa relationship, sa mga past or previous relationship nyo guys, kaya parang nagdadalawang isip kayo kung jojowain nyo ba itong person na to or better mas tropa na lang, ganyan. And syempre nasa sa inyo naman yon. Kung hindi kayo ready, edi wag kayong pumasok sa relasyon, di ba? Wala naman nagsasabi na bawal maging single. Yung mga single nga mas meron pa silang peace of mind kasi sa mga may jowa. Although hindi naman lahat, kasi yung iba may jowa nga pero masakit naman ulo, di ba? So nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Hindi lahat ng may jowa ay masaya, yung iba masakit ang ulo. But yeah, so kung takot kayo, wag nyo nang ituloy. At least mag-focus na lang kayo sa sarili nyo, and okay lang naman yun, mga kapiksi. Okay? And ito guys, no, sabi ko nga may mga aanihin kayong mga blessings. Ito mga blessings ito guys, aanihin nyo yung mga effort nyo, no, ng mga nakaraang taon. Yan, aanihin nyo lahat ng blessings na yan as early as January. May makita na kayo agad ng mga magagandang success and mga magagandang tagumpay, Gemini, sa buhay nyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo dyan. Bubunot tayo ng additional na ito naman ay sa love message, no? Isisingit natin yung mga love message, love energy sa mga reading natin guys, kasi binabala kong alisin na yung love series episodes natin. So, wag puro reklamo, bagkos ay mag-appreciate. So, kapag ka puro reklamo tayo sa relationship, mga kapiksi, since doon nakafocus yung energy nyo, asahan nyo na puro reklamo lang din yung mangyayari sa relasyon nyo. Okay? Kasi kung ano yung finofocus ng attention nyo, yun yung magmamanifest sa buhay nyo. And that includes relationship. So, kung palagi ka nagrereklamo sa person mo na babaero siya, salbahe, masakit sa ulo, cheater, sinungaling, yan. So, kung palaging ganun yung iniisip mo about dun sa person mo, malamang ganun at ganun talaga yung mapupush out sa physical reality mo. Okay? So, imbis na magreklamo ka, tingnan mo kung ano yung mga positive traits ng person mo. Diba? Mapagmahal, maaruga, umuuwi pa rin sa'yo, nagte-text pa rin sa'yo, diba? So, binibigyan ka ng regalo. I mean, for sure, meron yan magagandang katangian. Kaya mo nga siya ginawa kasi meron ka nakitang maganda sa kanya. So, dapat, dun palagi nakafocus yung attention mo sa mga magagandang katangian niya. Kung wala na yon, hindi mo na makita, ibig sabihin, nagbago na yung tingin mo sa kanya. Therefore, nagbago na rin yung sitwasyon nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan ang inyong reading guys. Happy New Year. Ito yung ating unang
reading sa taon na to. So, comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.